Ang kulungan sa San Isidro ay tila palaging malamig kahit tirik ang araw sa labas. Sa loob ng makitid na selda, nakaupo si Diego Ramos, dating pulis, na halos hindi na matandaan ang huling araw na malaya siyang huminga. 3 taon na ang nakalipas mula nang siya ay makulong dahil sa kasong pagpatay, isang krimen na mulat sa pool ay itinanggi niya. Hindi siya perpektong pulis, pero hindi rin siya mamamatay tao. Ang hatol sa kanya ay parang isang sampal na paulit-ulit, habang buhay na pagkakabilanggo. Wala siyang napatunayan sa korte. Walang naniniwala sa kanyang kwento, maliban sa isang nilalang na hindi kailanman bumitiw, ang kanyang dating K-siyam partner, si Simba. Si Simba ay isang Belgian Malinois na hindi lang ordinaryong working dog. Siya ay sinanay para sa tracking, search and rescue, at maging sa emosyonal na suporta. Sa tagal nilang magkasama, tila hindi lang trabaho ang ugnayan nila, isa itong tunay na pagkakaibigan, isang tahimik na ugnayan na mas matibay pa sa salita. Nang makulong si Diego, si Simba ay isinama sa bagong K-siyam handler, si Mea Alcantara, isang batang opisyal na may respeto kay Diego. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napansin ni Mea na tuwing binibisita nila ang kulungan, tumitigil si Simba sa labas ng selda ni Diego. Tahimik, hindi tumataho, hindi nagagalit, basta't nakatitig lang. Parang nagsasabing, alam kong wala kang kasalanan. Lumipas ang mga taon, tahimik si Diego sa kulungan. Hindi siya naging problema. Hindi rin siya umasa. Hanggang sa isang araw, ipinatawag siya ng kanyang abogado. May bagong ebidensya, sabi nito. May lumabas na bodycam footage, hindi ikaw ang pumatay. Ang lahat ay mukhang papabor na sa apela natin. Nanlaki ang mata ni Diego. Hindi dahil sa tuwa, kundi sa gulat. Hindi siya makapaniwala na sa wakas, may boses na siyang maririnig muli sa labas. Pero, dagdag ng abogado, may isang hiling ang korte. Kailangan mong humarap sa retrial. At habang hinihintay ito, ikaw ay ililipat sa isa pang detention facility. Sa loob ni Diego, may halong kaba at pag-asa. Ngunit may isa pang bagay na mas matimbang sa lahat. Pwede ko bang makita si Simba? Tanong niya. Tahimik ang abogado. Bago ako may lipat, bago pa magbago ang lahat, gusto ko lang siyang makita. Isang beses lang. Isang huling beses. Habang pinoproseso ang apela ni Diego, si Mea ay abala sa panibagong kaso. Ngunit na matanggap niya ang liham mula sa dating kasamahan, hindi siya nag-atubiling tumugon. Nilapitan niya ang kanyang superior, si Kapitan Roldan Reyes, upang humiling ng permiso. Sir, huling kahilingan lang po ng isang taong matagal nang nananahimik. Kung totoo mang hindi siya ang salarin, baka ito na ang tanging pagkakataon niyang makabawi. Umiling si Kapitan. Hindi ito sentimental, Alcantara. Batas ang usapan dito. Hindi tayo charity. Ngunit makalipas ang isang linggo, isang utos mula sa korte ang dumating. Inapayagan ang pansamantalang pagdalaw ng K-siyam kay Diego Ramos para sa layunin ng emosyonal na pagsusuri bago ang retrial. Mea smiled. Aabot tayo. Sa araw ng muling pagkikita, ang buong istasyon ay tahimik. Si Simba ay nakashoot ng bagong harness, ngunit may bitbit siyang lumang laruan. Isang piraso ng tennis ball na si Diego mismo ang nagbigay noon. Paglapit nila sa kulungan, unti-unting bumilis ang hakbang ni Simba. Sa bawat hakbang, parang hinuhukay niya ang alaala na nakaraan. Pagharap nila sa selda, hindi nagsalita si Diego. Hindi rin tumaho si Simba. Sa halip, dahan-dahang lumapit ang aso, naupo sa harap ng bakal, at inilapat ang kanyang ulo sa ilalim ng rihas. Tahimik, hindi umiyak, hindi kumilos, hanggang sasabihin ni Diego, halos pabulong. Miss na miss kita, kaibigan. Tumaho si Simba, isang beses, malalim, matatag, at sa sandaling iyon, tila may nabasag sa puso ni Diego. Hindi pa tapos ang laban natin, hindi ba? Tanong niya, halos di naririnig. Tumayo si Simba, tumingin sa kanya, at sa loob ng kulungan, sa gitna ng katahimikan, nagtagpo ang dalawang pairs na mata na parehong naghintay, parehong nagtiis, parehong hindi bumitaw.
Ngunit sa kabila ng damdaming iyon, may nakamasid sa kanila. Sa sulok ng pasilyo, may isang lalaking nakasuot ng plain clothes. Tila hindi official, pero pamilyar ang presensya. Habang umaalis si Mea at si Simba, ang lalaking iyon ay tahimik na nagsalita sa kanyang walkie-talkie. May kilos na si Diego Ramos. I-flag ang retrial. May ipapakita tayong bago. Hindi pa alam ni na Diego at Mea na ang laban ay muling magsisimula at sa pagkakataong ito, mas malalim, mas delikado at mas personal. Ang muling pagkikita ni na Diego at Simba ay maikling ngunit mabigat. Hindi ito tulad ng mga reunion sa pelikula na puno ng halakhakan at yakap. Ito ay tahimik, malalim, at puno ng hindi masabing sakit. Ngunit para kay Diego, sapat na iyon upang muling humawak sa pag-asa. Sa kabilang dako, si Mea Alcantara ay patuloy na ginugulo ng kanyang konsensya. Habang binabalikan niya ang mga luma nilang kaso ni Diego, napansin niya ang ilang detalye na tila hindi binigyang pansin noon. Inconsistent testimonies, nawawalang bodycam footage, at ang biglaang paglaho ng isang witness na si Tony Tigre Lagman, isang street informant na kilala nilang pareho. Hindi sapat ang emosyon para linisin ang pangalan ng isang tao, aniya sa sarili. Pero kung may tinatago ang sistema, dapat itong ilabas. Habang naghahanda si Diego para sa retrial, may mga gabi na hindi siya makatulog. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang eksena ng gabing pinatay ang drug informant na si Ernesto Guevara, ang krimen kung saan siya ay napagbintangan. Alam niyang hindi siya ang pumatay. Alam niyang bago pa man siya dumating sa lugar, may ibang tao nang naroroon. Pero wala siyang ebidensyang may papakita noon. Maliban kay Simba, na sa kasamaang palad ay hindi pinapayagang magsalita sa korte. Kung aso lang sana ang pwedeng maging testigo, bulong niya minsan. Ngunit ngayon may retrial na, may bagong pag-asa. Sa tulong ni Mea, nagsimula silang muling ayusin ang kaso. Isa sa mga naisip ni Mea ay ang posibilidad na may mga hindi pa natuklasang footage sa mga luma nilang operasyon. Binalikan niya ang kanilang lumang opisina, isang storage room na halos di na binubuksan. Doon, sa isang lumang CU na halos puno ng alikabok, nakita niya ang isang folder na may titulong Kay Shamrecon. Pagbukas niya, naroon ang ilang video file. Karamihan ay training clips ni na Diego at Simba. Ngunit ang isa, may date stamp na kapareho ng gabi ng krimen. Bukas sa video, si Diego at si Simba nasa lugar ng operasyon. Ngunit ang orasan ay nagpapakitang 17 minuto matapos ang oras ng tinatayang pagpatay. Mas mahalaga pa rito, may narinig sa background na boses. AR confirmed. Repeat, AR is clean. Package secured. Si Mea ay napatigil. AR, isang codename, isang operasyon, o isang tao. Sa likod ng retrial ay may gumagalaw. Si Kapitan Roldan Reyes, ang dating supervisor ni Diego, ay tila may sarili ring agenda. Matagal na may usap-usapan na sangkot siya sa ilang cleansing operations sa lungsod, mga operasyong walang dokumento, walang pangalan, at walang pananagutan. Sa isang closet-door meeting kasama ang ilang official, sinabi niya, hindi tayo pwedeng matalo sa retrial na ito. Kung kailangan, ipa-frame ulit natin siya. Hindi tayo pwedeng mabuking. Sa isang sulok ng silid, naroon ang lalaking nakita noon ni Diego sa kulungan. Hindi siya opisyal ng pulisya, kundi miyembro ng isang underground task force, mga tauhan ng isang sistema na kayang baluktutin ang hustisya, sa ngalan ng kapayapaan. Habang lumalalim ang gabi, si Diego ay binisita muli ni Mea. May nahanap akong video, bulong niya. May mga tinig, may codenames. Isa dun, Yar. Napakunot ang noon ni Diego. Yar, iyon ang tinatawag namin noon kay Reyes sa Confidential Ops, alias Roldan. Tumindig ang balahibo ni Mea. Kung totoo ito, maaring si Kapitan mismo ang utak sa likod ng mga operasyon at marahil peti ng kasong ikinulong kay Diego. Handa ka bang ituloy to kahit delikado? Tanong niya. Tumingin si Diego sa kanya. 3 taon akong tahimik. Pero hindi nang gayon. Bago umalis, iniabot ni Mea ang isang maliit na bag.
Hindi ito official. Anya. Pero may permiso akong bitbitin siya sa retrial. Hindi para magpakita ang gilas, kundi para tumindig sa tabi mo. Binuksan ni Diego ang bag. Lumabas si Simba, tahimik at diretsong lumapit sa kanya. Ready ka na ba, kaibigan? Tanong ni Diego. Tumaho si Simba. Isang beses. Pero sapat iyon upang malaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban. Sa labas ng kulungan, habang papalapit ang retrial, may mga matang nagmamatiyag. Hindi lang si Diego ang may alam na hindi dapat malaman. At sa bawat hakbang ng paghahanap ng katotohanan, may puwersang gustong manahimik ang lahat. Ngunit ang katotohanan, kahit gaano man katagal itago, ay laging naghahanap ng daan upang lumabas. At minsan, ang gabay nito ay hindi tao, kundi isang aso. Ang retrial ay itinakda sa lungsod ng San Rafael Regional Court. Isang maliit ngunit prestihiyosong korte kung saan inaasahang tataas ang seguridad dahil sa bigat ng kaso. Si Diego Ramos, muling isinuot ang uniforme, hindi na isang pulis, kundi na isang taong handang tumayo sa harap ng sistemang minsan niyang pinagsilbihan. Sa tabi niya ay si Simba, tahimik ngunit alerto, parang alam na naman niya ang mga susunod na mangyayari. Ang courtroom ay puno ng media, opisyal, at mga dating kasamahan ni Diego. Sa harap, si Kapitan Roldan Reyes ay nakaupo, malamig ang tingin, walang emosyon. Alam niya na siya rin ang nasa sentro ng tanong, ngunit sanay siyang itago ang kanyang galaw. Ang korte ay bukas na para sa retrial ng kasong People of the Philippines, E.S. Diego Ramos, ani ng huwes. Ang unang ebidensya ay ang bodycam footage na nahanap ni Mea. Ipinakita ito sa malaking screen. Sa mga unang segundo, tahimik ang lahat, pero nang marinig ang voice recording. AR confirmed. Repeat, AR is clean. Package secured. Nagkaroon ng bulungan sa courtroom. Tiningnan na marami si Kapitan Roldan. Pero nakatingin lang siya kay Diego, parang sinasabing, hindi pa tapos to. Sumunod na tumestigo si Mea Alcantara. Detalyado niyang inilahad ang pinagmulan ng ebidensya, ang inconsistencies sa original na investigation at ang biglaang pagkawala ni Tony Lagman. Ang mga ito, wika niya, ay patunay na hindi si Ginoong Ramos ang may kagagawan ng krimen. Ang abogado ni Diego ay sumunod, sabay sabing, may hiling kami sa korte, isang espesyal na pahintulot para sa hindi karaniwang testigo. Tahimik ang lahat. Ipinapakilala namin si Simba, sabay turo sa Kaysham na ngayon ay nakaupo sa gilid. Nagulat ang ilang tagapanood. Isang aso sa court. Ngunit pinaliwanag ng abogado na si Simba ay hindi basta alaga, kundi certified Kaysham na may training sa emotional response at identification. At higit sa lahat, siya ang tanging kasama ni Diego sa mismong operasyon. Sa pahintulot ng korte, pinatayo si Diego sa witness stand. Si Simba ay inilapit sa kanya. Diego, anong nangyari sa araw ng operasyon? Tanong ng abogado. Hindi ako ang nandoon sa oras ng krimen, sagot niya. Ngunit may kasama akong walang kinikilingan. May nakakita. At kahit hindi siya tao, alam niyang hindi ako ang may kasalanan. Iniabot ng abogado ang isang picture lineup sa korte, 5 larawan ng mga posibleng suspect, kabilang si Kapitan Reyes. Isa-isang iniletag ang larawan sa harap ni Simba. Simba, hanapin mo, utos ni Diego. Tahimik ang silid. Si Simba ay lumapit sa bawat larawan. Inamoy isa-isa. Tumigil sa pang-apat. Umupo. Tumaho ng 2 beses. Larawan ni Kapitan Reyes. Napatingin ang huwes. Isang hayop ang hindi maaaring maging pangunahing testigo. Ngunit ang ganitong reaksyon ay hindi dapat baliwalain. Nagsalita si Reyes. Katawa-tawa ito. Isang aso. Iyon ba ang besehan ng pagbagsak ng kaso? Ngunit hindi siya handa sa sumunod. Isang bagong testigo ang iniharap, isang lalaking nakasombrero, naka-hoodie. Nang tanggalin ang takip sa mukha, napasinghap si Mea. Tony Lagman, siya ang nawalang witness. Matagal akong nagtago, anya, dahil natakot ako sa mga taong gustong patahimikin ako. Pero nakita ko kung sino ang naroon nung gabi. Hindi si Diego.
sabay turo sa likod. Siya, si Kapitan Reyes. Nabigla ang lahat. Si Reyes ay nanatiling walang reaksyon, ngunit nakita na marami ang paggalaw ng kanyang panga, tanda ng tensyon. Matapos ang testimonya, inutos ng korte ang pansamantalang pagkakakulong ni Reyes habang isinasailalim sa investigasyon. Si Diego, bagamat hindi pagganap na absuelto, ay pansamantalang pinalaya habang patuloy ang pagdinig. Sa labas ng korte, nilapitan siya ni Mea. Hindi pa tapos ang laban, anya, ngunit ngumiti si Diego, sabay tingin kay Simba. Pero ngayon, patas na ang laban. Umupo si Simba sa tabi niya. Hindi siya tumaho, pero ang pagkampay ng buntot nito ay tila nagsasabing, bumalik tayo kung saan tayo nagsimula, magkasama. Ang araw ay lumulubog na. Ngunit para sa kanila, ang araw ng katotohanan ay pasisikat pa lang. Pagkatapos ng huling pagdinig, inayagan si Diego na makalabas ng pansamantala habang isinasapinal ang ebidensya laban kay Kapitan Roldan Reyes. Isang bagong kabanata ng buhay ang naghihintay sa kanya, isa na hindi niya alam kung paano sisimulan. Lumabas siya sa kulungan na may kaunting gamit, suot ang lumang jacket, at sa tabi niya ay si Simba, tahimik, ngunit parang muling ipinanganak. Para tayong muling ipinanganak sa Gayera. Bulong ni Diego habang pinagmamasdan ang lungsod mula sa labas ng gate. Pero ngayon, hindi na tayo mag-isa. Bumalik si Diego sa lumang apartment ng kanyang yumaong ina sa Quezon del Sur. Luma na ang lugar, may amoy ng alikabok at alaala, ngunit ito lang ang tahanang hindi niya kailanman itinakwil. Unang gabi pa lang, hindi siya makatulog. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa katahimikan. Matagal siyang nasanay sa mga tunog ng kulungan, mga yabag ng gwardiya, mga huni ng bakal, at ang palagiang pagbukas at pagsara ng selda. Gayon, tanging tunog ng huni ng kuliglig at mahina ang paghinga ni Simba ang kasama niya. Naglakad siya papunta sa sala, kinuha ang lumang frame ng litreto nila ng ama niya, isang retiradong pulis rin. Niya, kung naririto ka lang, sana ikaw ang una kong mapagsabihan ng lahat. Umupo si Simba sa paanan niya, at gaya ng deity, inilapat ang ulo sa tuhod ni Diego. Wala siyang sinabing salita, pero parang sapat na iyon upang maramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Kinabukasan, tumanggap si Diego ng imbitasyon mula sa isang lokal na paaralan, isang seminar para sa mga kabataan tungkol sa integridad, katarungan at kabayanihan. Hindi siya sanay magsalita sa harap ng maraming tao, pero dahil sa patuloy na pagkalat ng kanyang kwento sa social media, marami ang gustong marinig ang kanyang bersyon ng katotohanan. Sa araw ng pagtitipon, pumunta siya na suot ang simpleng polo at bitbit si Simba. Pagpasok nila sa auditorium, agad silang sinalubong ng palakpakan. Ang tahimik niyang aso, bulong ng isang guro, pero parang ang daming sinasabi. Tumeo si Diego sa entablado, tinapik si Simba sa ulo at nagsimulang magsalita. Hindi ako bayani, hindi rin ako perpekto, pero may kasama ako na hindi kailanman bumitiw, kahit ang mundo ay tumalikod sa akin. Tumingin siya sa mga estudyante. Kung may matutunan kayo sa kwento ko, sana ito, ang katotohanan ay hindi palaging malakas. Minsan, tahimik lang siya, pero kapag sinamahan ng tapang, kaya nitong gisingin ang mundo. Tumaho si Simba, isang beses lang, at ang buong silid ay napuno ng katahimikan. Ngunit sa katahimikang iyon, may bigat, may damdamin, may pag-unawa. Samantala, sa San Rafael Detention Facility, si Kapitan Reyes ay hindi mapakali. Ang dating maangas at kampanteng leader, ngayon ay tila nahuhulog sa sariling bitag. May mga usap-usapang ibinunyag na nito ni Lagman ang mga operasyon ni Reyes sa iba't ibang probinsya, mga kaso ng summary executions, planting of evidence at iba pa. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang lumutang ang dating assistant niya, si Ernie Balderas, na nagsabing may mga dokumentong fake at witness tampering na ipinagawa sa kanya. Hindi ako papayag na bumagsak na mag-isa, sabi ni Reyes habang binubulyawan ang kanyang abogado. Kung lulubog ako, may isasama ako. Ngunit sa labas ng selda,
Isang inipormadong opisyal ang tahimik na sumagot. Matagal ka nang lumubog, Kapitan. Ang tanong, handa ka na bang lunukin ang katotohanan? Sa lungsod, si Diego ay unti-unting bumabalik sa normal. Hindi madali, ngunit sa bawat araw, may bagong paghinga. Nagsimula siyang magsulat, mga alaala ng kulungan, mga pag-uusap nila ni Simba, at ang mga tanong na bumabagabag sa kanya hanggang ngayon. Paano kung wala si Simba? Paano kung walang Mea? Paano kung ako lang? Ngunit kasabay ng mga tanong ay ang sagot, na kahit minsan ay tahimik ang mga sagot, ito'y nariyan. Isang araw, habang nagsusulat siya sa veranda, nilapitan siya ni Mea. May bago tayong kaso. Anya, isang bata ang nawawala sa Nueva Ecija. Walang lead. Pero may iniwang sketch. Tiningnan ni Diego ang papel. Isang batang babae na may hawak na aso. Handa ka na ba? Tanong ni Mea. Tumingin siya kay Simba, na tahimik lang ngunit nakatingin din sa kanya. Tumayo si Diego, itinupi ang kwaderno. Kung may batang kailangan ng tulong, hindi tayo pwedeng tumanggi. At sa hakbang nilang tatlo, isang dating pulis, isang K-Siyam, at isang opisyal, muling naglakad ang mga bayani patungo sa susunod na misyon. Ang kaso ng batang nawawala sa Nueva Ecija ay tila isa lamang sa napakaraming nawawalang boses sa bansa. Ngunit para kina Diego at Mea, ito ay naging personal dahil alam nila kung gaano kabigat ang mabuhay sa katahimikan at kung paanong kahit isang aso ay maaaring maging tulay ng pag-asa. Mula sa mga guhit na iniwan ng bota, isang simpleng drawing ng isang babae na may hawak na aso, isang malaking bahay na may maraming bintana, at isang tanda na tila R. Nagsimula ang kanilang investigasyon. Ang R na ito, sabi ni Mea habang pinapakita ang sketch sa station, ay maaaring tumutukoy sa dating abandonadong retreat house sa Barangay Roca. Agad silang tumungo roon kasama si Simba. Sa kanilang pagdating, hindi pa man sila nakakapasok, bigla nang nagbago ang kilos ng aso. Tumigil ito, itinaas ang tenga, at nagsimulang umikot sa paligid. May naaamoy siya, bulong ni Diego. Hindi ito basta lakad-lakad lang. Sa loob ng lumang retreat house, ang mga sahig ay basag, ang mga bintana ay nabalutan ng alikabok. Ngunit sa bawat sulok na nilibot nila, si Simba ay tila may hinahanap, isang amoy, isang tanda, isang alaala. Sa isang silid sa ikalawang palapag, tumigil si Simba. Inamoy ang isang lumang kumot, saka umupo. May batang babae na natagpuan sa likod ng isang kabinet. Payat, takot at walang imik. Ngunit nang makita si Simba, hindi siya umetras. Bagkus, nilapitan niya ito at mahigpit na niyakap. Hindi siya umiyak, sabi ni Mea. Pero hindi na rin siya natatakot, sagot ni Diego. Dinala nila ang bata sa istasyon at sa kanyang unang pagsusuri, nakita ang halos kaparehong pattern ng trauma kay Kara, ang batang iniligtas nila sa unang kwento. Tahimik, ngunit hindi tuluyang wasak. May natitira pang pag-asa. Dahil sa mga ganitong insidente, unti-unting nabuo ang isang bagong inisyatiba, ang Bayani Program, isang pagsasanay at partnership ng mga dating pulis, volunteer K-Siyam handlers, at mga emotional support animals na tulad ni Simba. Layunin nito magbigay ng suporta sa mga biktima ng trauma, mga batang nawawala, at mga kasong hindi kayang i-resolba ng sistemang politika lamang. Si Diego ang ginawang tagapayo ng programa. Si Mea ang operations head. At si Simba, siya ang naging unang official na emotional witness dog ng bansa. Habang lumalawak ang kanilang ginagawa, nagsimula ring magbukas ang maraming pinto. Inimbitahan si Diego na magsalita sa mga forum, eskwelahan, at paminsan-minsan ay sa telebisyon. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang tahimik sa spotlight. Ang kanyang kasikatan ay hindi kailanman sinadya, bakos ay bunga ng katotohanan. Isang gabi, sa isang simpleng dinner kasama si Mea, tinanong siya nito, "Naabot mo na ba ang hustisya na hinahanap mo?" Matagal na tahimik si Diego bago sumagot. "Hindi ko na siguro kailangan ng hustisya para sa sarili ko. Pero kung may isang tao makakahanap ng pag-asa dahil sa kwento natin, siguro yon na ang katarungan."
Isang linggo bago ang opisyal na paglulunsad ng Bayani Program, dinala ni Diego si Simba sa kanyang dating kulungan. Hindi upang gunitain ang sakit, kundi upang ipakita kung saan sila nagsimula. Habang lumalakad sila sa pasilyo, binayti sila ng mga dating gwardiya at ilang inmate. Isang lalaking nakakulong ang lumapit. "Per, ikaw ba yung dating pulis na pinakulong pero pinalaya dahil sa aso mo?" Ngumiti si Diego. Hindi lang dahil sa kanya, anya, kundi dahil sa katotohanan kahit gaano man katagal mong ikulong, laging may lalabas na ilaw. Tumango ang lalaki, sabay sabing, "Boss, kung may programa kayo, salin niyo ako paglabas ko. Gusto ko rin makabawi." Tumalikod si Diego, tinapik ang balikat ng lalaki. "May lugar ka sa amin. Lahat ng gustong magbago, may lugar." Sa huling gabi bago ang launching, muling nagsulat si Diego sa kanyang journal. "Simula ng lahat, akala ko ang laban ay para patunayan ang sarili ko. Pero sa huli, ang tunay na laban ay ang magbigay ng lakas sa mga nawalan ng boses. At kung kailangan pa ng isang kwento, isang aso, at isang simpleng aksyon para makabuo ng pag-asa, handa kaming magsimula muli." Sa tabi niya, si Simba ay nakahiga, tahimik, ngunit gising. "Simba, anya, handa ka na ba sa huling hakbang?" Tumaho si Simba. Isang beses. Buo. Malalim. At sa sandaling iyon, alam ni Diego, ang kwento nila ay hindi pa tapos. Araw ng paglulunsad ng Bayani Program. Sa harap ng covered court ng isang pampublikong paaralan sa San Isidro, nagsimula ng dumating ang mga bisita, mga estudyante, magulang, pulis, guro, at higit sa lahat, mga batang nakaranas ng trauma na ngayon ay may pag-asang muling bumangon. Sa entablado ay may simpleng backdrop, isang larawan ng isang tao at isang aso, nakatayo sa tabi ng isang ilaw na lumalaban sa dilim. Sa ibaba nito, ang nakasulat, "Ang totoong bayani ay hindi palaging malakas. Minsan, tahimik lang siya at may buntot." Si Diego ay nakaupo sa tabi ng entablado. Suot ang puting polo at maong. Tahimik siya, ngunit ang kanyang presensya ay ramdam ng lahat. Sa tabi niya, si Simba, naka-harness na may logo ng Bayani Paws. Tumayo si Mea at humarap sa mikropono. Ang araw na ito ay hindi tungkol sa mga taong matapang sa laban, kundi sa mga taong hindi bumibitaw kahit ang laban ay tahimik. Sa mga batang naghintay ng tulong, sa mga boses na hindi narinig, at sa mga asong tulad ni Simba na naging tulay ng pag-asa, ito po ang alay namin. Palakpakan. Tinawag si Diego sa entablado. Dahan-dahan siyang lumakad, sabay si Simba. Himarap siya sa mga tao at nagsimulang magsalita, hindi bilang bayani, kundi bilang saksi. "Hindi ko pinangarap ang atensyong ito, pero pinangarap ko na sana may isang taong maniwala sa akin. At dumating siya, hindi tao, kundi aso." Si Simba. Napaluha ang ilang audience. Mula sa likod, isang batang babae ang lumapit, may hawak na sketchpad. Isa siya sa mga batang natulungan ng programa. "Gusto ko lang po kayong pasalamatan," sabi niya. "Kasi kung hindi po kayo nagsalita, baka hindi ko rin nalaman na pwede pa palang umasa." Ngumiti si Diego, lumuhod at niyakap ang bata. Si Simba ay tumabi sa kanila, parang bantay. Makalipas ang ilang linggo, dumami ang outreach ng programa. Mula sa Nueva Ecija hanggang Davao, ipinapakhalat ang mensahe ng tahimik na kabayanihan. Marami na ring mga stray dogs ang sinanay upang maging therapy at emotional support animals. Isang araw, habang nagbabante si Diego sa training center nila sa Batangas, nilapitan siya ni Mea. "May bagong case, anya, pero mas malayo. Sa Zamboanga, isang dating sundalo, nawawala. May iniwang alagang aso. Matanda na, pero parang may gusto siyang iparating." Tumingin si Diego sa ulap, marahang ngumiti. Simulat sa pool, sila ang nagsasabi. Tayo lang ang kailangang makinig. Sa huling pahina ng kanyang journal, isinulat ni Diego, "Hindi lahat ng kwento ay malakas. Hindi lahat ng boses ay sumisigaw. Pero kung may isang aso kang katabi, kahit katahimikan mo ay pwedeng marinig. At sa bawat yabag namin,
Sana may marinig din kayong tinig ng pag-asa. Sa gilid ng center, nakita siya ng isang batang lalaki na tahimik lang, bit-bit ang maliit na drawing. Kuya Diego, gusto mo pong makita yung dinrawing ko? Gusto ko, sagot niya. Ipinakita ng bata ang drawing, isang tao at isang aso, magkasamang lumalakad sa ilalim ng ulan. Hindi ko po alam kung anong pangalan nila, pero sila po, yung tumutulong kahit walang nagsasabi. Lumuhod si Diego, tinapik ang balikat ng bata. Pangalanan mo sila, at simulan mong ikwento ang kwento nila. Sa malayo, habang lumulubog ang araw, si Simba ay nakatayo sa buhanginan. Tahimik, ang buntot ay marahang gumagalaw. Lumapit si Diego, umupo sa tabi niya. Marami pa tayong pupuntahan, hindi ba? Ayon niya, tumaho si Simba. Isang beses, mahina pero buo. At sa katahimikan ng dapit-dapon, isang dating bilanggo, isang batang lalaki, at isang tahimik na aso ay muling naglakad, bit-bit ang kwento ng paghilom, ng pagkakaibigan, at ng kabayanihan.